Ayan, at least maganda-ganda kasi kanina Haji ng Haji. Kasing gulo tayo ngayon ng PBB na alam natin. Parang last 2.5 weeks na lang. 2.5 weeks. So kasi last week, ano ngayon, June 20. O di, papunta na sila. Basta malapit na ang grand finals. Kasi, sobra-sobra ng publicity. Sobra-sobra ng mga publicity at mga pag-entertain ng mga kung ano-ano mga issue simula nang mapaalis sa bahay o ma-evict sa bahay ni Kuya ang tambalang Shukla o Shuvi Etrata at saka si Clarice de Guzman na talaga namang nag-gain ng napakadaming mga positive na bagay, na reaksyon, kahit si Vice Ganda at saka si Cara David at iba pa mga celebrities ay nanghinayang kasi possible Big Four ano daw dapat ito, hopefuls itong dalawang ito na dapat mapasama. Kaya lang yun nga natalo sa boto at naloka nga kami kasi syempre favorite namin ni si River Joseph, no? Cute ni River. Kaya lang nadami pati pamilya niya sa mga panlalait, sa mga bashing dahil nga parang ipinamukha daw dito sa Shukla at iba sa mga na ang programa ay pera-pera lang dahil mayayaman nga, galing sa mayamang angkan nitong si River na ang partner niya ay si AZ Martinez na isa rin naman na binash ng todo kasi si AZ nga daw yung nagbigay ng 3 points dito sa tandem ng Shukla para manominate ito at finally nga eventually na-evict. So ang ano din yung tambalan ni Dustin yung best friend ni David Licoco, matindi rin ang bashing na nakukuha. Kasi sa daming beses, parang si Dustin nga yata ang kung hindi kami nagkakamali sa tinagal-tagal dyan sa PBB, ang isa yata sa mga housemates na laging nasa nomination list pero laging nalalampasan niya, lagi siyang hindi na nai-evict. May ganon. Dahil nga, well, marami nagsasabi na nega ang karakter. Although kahit si David Licoco nung minsan maging house guest siya, parang may mga payong binibigay sa kanya. O hindi namin masyado pang naaano itong si Dustin. Although napanood, siya ba yung napanood natin doon sa pelikulang Legal Something ni Lovie Poe kasama si James Umblate. But anyway, ang talagang ano kami na nabagbag damdamin namin nung iyak itong si Esnir at saka si Will na para sa kanila nawalan daw sila ng, alam mo yon, kinukonsider nilang ate, nanay sa bahay dahil si Klang or si Clarice nga ang isa sa mga hindi nila ini-expect na matutugi, ma-evict dun sa bahay ni Kuya. Kaya masyado nila itong dinamdam. Although si Will talagang, iyan ang na-interview namin yan lalo nung sa Sinimalaya. Kasama kasi siya dun sa pelikula ni Marian, yung Balota. Siya yung gumanap na anak ni Marian doon. Ang galing-galing ng batang ito. So inaasahan natin na na nakatulong sa kanila itong exposure nila sa PBB. Though hindi na rin ako personally, hindi na ako masyadong sumisilip. Nakikita ko na lang yung mga clips sa TikTok, lalo na sa TikTok at sa mga iba pang platform na nagiging masyado nang nagiging toxic na talagang parang siguro sa desire ng programa na ibalik yung dating ningning, sigla, kasikatan ng show, parang talagang ginagawa na nilang subject yung alam mo yun nga, pera lamang, tapos yung mga task na hindi naman talagang pang house, may mga ganong issue hindi namin na napapanood, so wala kami karapatang maghusga. Though doon sa mga disgruntled or mga disappointed na mga supporters nila na tinatanggap na lang na ganun daw talaga kasi sa dinami-dami na rin naman ng mga naging PBB housemates at mga PBB alumni na matatawag, iilan lang talaga sa mga mabibilang mo lang talaga sa mga daliri natin yung talagang masasabi nating naging sobrang sikat at sikat pa hanggang ngayon. And we can name ilan dyan: si Gerald Anderson, si Kim Chu, of course Robbie Domingo, si Melay Cantiveros, Maymay Entrata,
Tapos yung mga nauna sa kanila, like yun na, inabutan natin ng umpisang-umpisa pa lang, sina Nene, sina Samilby, wala na hindi na masyado. And may mga beauty queens din, may mga athlete din, pero hindi rin naman na pinag-uusapan, maliban dun sa mga ilang names na pinag-usapan natin or binanggit natin. Sina Enchong din, na naging celebrity guest housemate din. Sino pa ba? Yun. And speaking of guest housemate, nagsunod-sunod nga yung pagpapapasok ni Kuya mula kay Heart Evangelista, na naging controversial din kasi nga nataon yung pagpasok sa bahay ni Kuya bilang guest or house guest si Heart. Kasabay naman yun ng pagputok ng issue na sa kanyang asawang si Senator Jesus Cordero, kaugnay nung mga issue kay VP Sara Duterte at impeachment. So medyo naging nega dun si Senator Cheese. So parang inassume na naman ng lahat at yung mga bashers or mga negatrons na pumasok lang diyan kusap, nagpilit para pambalanse sa mga chuchu mga ganong mga ganong kuro-kuro at opinion mula sa mga netizen na nakatutok talaga sa programa. And then sinundan yun ni Gerald Anderson nga na talagang na-miss daw niya yung loob, na si Gerald Anderson naman, given na talagang syempre may programa o may show na ipapalabas, ito yung Father About Father, na syempre para makita siya at maipaalam din niya na may programa, may pinopromote siya. Although si Heart nga wala namang programang pinopromote, kaya nakumpara pati na din doon sa mga previous na naging guest, kagaya ni Ivana, David Licauco, at marami pang nauna sa kanila. Plus, nasundan itong si Gerald ni Barbie Fortesa, na alam din naman natin na may Beauty Empire na show na pinopromote din, hanggang dito kay Maris Racal na kwelang nakipagbaklaan sa mga housemates, na ongoing naman din ang napakaganda rin ng role niya dito sa Incognito. So, hindi pa natin alam kung may mga iba pang housemates or guest housemates na inimbita si Kuya habang may natitira lang ng halos 2 linggo ang programa, dahil by the time na napapanood siguro ito ng iba sa atin, lumabas na ang Big Four ng ang Final Four, tandem ba yan, kapuso at kapamilya na magkasama diyan sa Pinoy Big Brother Collab Edition ngayon ng mga celebrities. Pero at least masasabi natin, itong edition na to, tama nga naman, mas pinag-usapan ito, with all due respect again, kasi baka na naman pag binanggit namin yung previous katatapos lang na pinanlunan ni Fiang, na talagang ang dami-dami mga fans na laging nagtatanong si Fiang. Pero hindi naman nararamdaman sa showbiz kasi yung career ni Fiang, baka magalit na naman sila, kasi with all due respect, mas pinag-uusapan talaga itong celebrity edition na to. And in fact, habang binabalag namin ito, mayroon kaming nabasa na bilang reaksyon dun sa biglang pagtawag ni Kuya dun sa mga na-evict ng mga housemates mula pinabalik nga agad sina Clarice, si Shuvi, si Michael Sager, si Emilio Daes, sina Josh Ford, si Vince Maristella, sino pa, pati yung mga nauna na natanggal din ng mga regular celebrity housemate ni Kuya, dahil parang binigyan sila ng task na pumili ng kanilang Big Four or something. Tapos makikita mo dun yung mga reaction, kasi may mga literato lumabas na nakangiwi, nakanguso itong si ganito, parang hindi masaya si ganito, medyo alam mo yon, napipilitan lang yung iba, mga ganon. So napaka-controversial din talaga bago magtapos itong programa na to, kasi yun ang, as we said, parang gusto lang ibalik yung dating ningning nung show, na talaga naman nung mga umpisa nito, mga first edition, na talaga naman laging inaantabayanan, sinusubaybayan, pinag-uusapan, pinagtatalunan, pinag-aawayan ng mga tao. But this time, syempre, mas naboblown out of proportion yung iba, kasi nga mas mas toxic na ang mga bashers at mga negatrons using the social media platform. So yun lang. Well, kung ano man yan, at sana celebrities naman sila yan, sana nga gaya ng pinagdarasan ng mga fan nila, ng mga support group nila, at mga ibang naniniwala sa kanila, na sana makatulong nga itong pagiging PBB housemates nila sa kanilang mga respective careers. Kasi talaga naman kahit papano nakita ng sambayanan yung mga bahagi ng pagkatao nila, ano yung totoong sila, kung sila nga yung ganon, ganito, ganyan.
And isa nga sa mai-example natin dyan, ay itong si Clarice de Guzman na napakagaling naman na singer, produkto ng The Voice, tapos regular na siya sa Showtime, bilang hurado sa Tawag na Tanghalan, pinag-produce ng concert ni Meme Vice Ganda, na talagang amazing day, paglabas niya ng bahay, naramdaman mo talagang mas sumikat siya at mas marami siyang bagong mga followers. And sabi nga ni Vice, hindi niya paghihinayangan na ipag-produce ulit ito ng concert sa mga darating na panahon. O yun lang, good luck sa lahat. At kung sino man yan, ako hindi na ako basta ako binanggit ko si Will, gusto ko si Will at saka yung si Isnir. Yung iba hindi ko na masyadong natututukan, although crush ko pa rin si River. Charot! At saka si Brent. Bait ni Brent. No? Hello! And on that note, maraming salamat mga katimang Bearable dito sa Bearable Channel. Sa mga sponsors po namin, mula sa Ideal Vision, sa MWell Philippines, ang Faces and Curves, ang One Dental Clinic, ang Gorgeous Smile, Colonel Jun Di Mayuga, at marami pang mga kaibigan at kapamilya ko sa Simas Philippines. Ambet Nabos po ulit, Luzon, Visayas, Mindanao, Diyos, marhay na banggi po sa Indogabos.